Ano yung two types na yon? Sexual and asexual reproduction. Okay? Pag sinabi nating sexual, no? Pag sinabi natin sexual, oh, what does that mean? Sa tingin nyo, anong ibig sabihin pag sabing sexual reproduction? Hmm? Okay? Pag sabi natin sexual reproduction, this refers to the parents, no? Dalawa ang parents, no? Isang from the male parent and isa from the female parent, and it involves gametes, no? Pag sabi natin gametes, these are the sex cells. Ano ba yung sex cells natin? Ano yung sex cells natin? Egg and wala naman nagsasalita sa inyo. Gising ba kayo? Gising ba kayo, Joshua? Apo. Oh, bakit parang wala namang nagpa-participate? Yes, Kellen. Yung eggs and sperm po. Yes, very good. So these are the sex cells, no? 'Di ba maraming uri ng cells? Merong skin cell, merong neurons o yung cells ng respiratory system, merong muscle cells, merong egg cell, merong sperm cell at marami pang ibang uri ng cells, no? Pero etong dalawang to, yung egg and sperm, they are sex cells or tinatawag na sex cells or gametes. No? So sila yung nagiging um, cell for reproduction. Pag sabi natin reproduction, nagpo-produce ng ano, ng offspring or anak. No? San ka tulad yung anak? Anong katulad, kamukha, kaitsura ng anak? Saan siya magmamana? Yung Yes, parents po. Sa very good. parents po. Sa parents, no? Hindi sa kapitbahay, ha? Sa parents. Okay? So again, two types of reproduction. Gami, sexual and asexual reproduction. So ngayon, ang pag-uusapan muna natin ay the sexual reproduction. Tomorrow yung asexual. No? Ay, sa Thursday, sorry. PE natin tomorrow. Okay? So, ang learning objectives natin for today is to describe sexual and to differentiate it from asexual, demonstrate knowledge on the parts of a flower, and appreciate the importance of sexual reproduction. Bakit ba mahalaga ang sexual reproduction? Later, tatanungin ko kayo. So let's have first VTR, no? What do you see on the image? Yes, Sav. Yes, Sabrian. Sperm cell po. Okay, sperm cell, Sperm, no? sperm Papasok cell na. po. Oh, yes, papasok na siya sa egg cell, no? How about this one? Yes, Versosa. Kung paano po lumalaki po yung baby. Kung paano po siya nabubuo. Okay, very good, Nabubuo. no? Nagsisimula sa fertilized egg. Pag sabi natin fertilized egg, nagsama na yung egg cell tsaka sperm cell. No? Ayun na, pagpasok ng sperm cell sa egg cell, fertilized egg na siya. No? Isa lang ang makakapasok doon sa egg cell. Isang sperm cell lang. Then eventually, ayun no, 4 weeks, magiging fetus. 4-week fetus. Sorry. Fertilized egg, pahahati sa dalawa muna. Magiging 2 cell stage. Magiging 4, magiging 8, magiging 16.
Then blastocytes. Then pagdating ng 4 weeks, ay na siya, no? Fetus ng 4 weeks fetus na siya. Then 10 weeks fetus, then 16-week fetus, then 20-week fetus. Okay? So, what does it make you wonder, no? Bakit ba nabubuo or bakit ba kailangan natin mag-reproduce? Bakit kailangan magkaroon ng baby? Sige nga. Um, Try to think, bakit kailangan mag-reproduce? Bakit kailangan magkaroon ng anak? Pag hindi nagkaroon ng anak, what will happen? Yes, Maxim. To populate. Okay, to populate. Very good. 'Di ba? Kailangan natin ng population. Bakit? And what will happen if hindi tayo mag-populate? Hindi lang sa tao ha, hindi lang po sa tao. For example, yung aso, yung tigers, yung lions. Yes, siya dun, additional. Human extinction. Okay, very good, no? Very good. That's the exact answer, no? And again, it is not limited to humans, no? Hindi lang po humans yung pwedeng ma-extinct. For example, no? For example, alam niyo yung bird na dudud bird? Dudu bird? Alam niyo yun? Alam niyo yung dudu bird? Katamas, share ko. Wait, dudu bird. Paano ba to? Paano tanggalin to? Eh, dudu bird. Ito, stop share. Ito, alam niyo tong bird na to? Ayan, alam niyo yan? Aware kayo sa bird na yan? Hello? Yes, okay. Dodo bird, oh. Familiar, okay. So, yung bird na yan, nag-e-exist siya. Hindi yan mythical creature, ha? Totoo po yan. Hindi yan myth. Totoo siya nag-exist. Na dati, may ganyan po talaga. No? Sa isang island malapit sa India, no? May ganyan pong bird. No, doon lang sila makikita sa buong mundo, doon lang sila makikita. Bakit po siya nag-extinct? Bakit siya naubos? No? Kasi ang ginawa sa kanila, kinatay, kinain, no? Pinatay, tapos ang pinaka nagpaubos sa kanilang lahi ay yung eggs nila. 'Di ba nangingitlog ang mga birds? Tama ba? Nangingitlog ang birds? Okay. Yes. Nangingitlog yung birds. Anong ginawa sa itlog? Sinira, no? Nag-crack, nasira, kinain, niluto, kinain ng mga yung meron kasing mga ang tawag dito. May mga mananakop na pumunta doon sa area. Anong ginawa? Lahat ng resources doon inexploit, sinamantala, inubos. Ayan, kagaya niyan. Yung mga itlog nila kinain, ginawang pugo. Hindi ginawang pugo, malaki itlog niyan. Mga ganon. No? Sinira nila. So, try to imagine na ubos lahat ng ng ibon, yung buhay na ibon na ubos. Pero may naiwang siguro sabi natin 5 egg. Sa tingin nyo, magpapatuloy yung kanilang generation? Magpapatuloy yung kanilang species? Pag may 5 egg na naiwan? If ever may 5 egg na naiwan, sa tingin nyo magpapatuloy?
Opo. Sige nga, versus so why? And how? Kasi po pag lumaki na po sila, pag nabuhay po yun, pwede pa po silang makagawa pa po ng marami pa pong katulad nila. Okay, very good, no? So, magpapatuloy yung kanilang lahi. Pag yung limang yon, kahit isa lang na lalaki, tapos kahit apat na babae yun, or baliktad, isang babae, apat na lalaki, they can reproduce. Pwede, kagaya ng sinabi ni Max kanina, they could populate again. 'Di ba? Pwede ulit silang magparami. Pero kapag wala ng reproduction, hindi na sila nakakapagparami, wala nang nanganganak, wala nang nangingitlog, wala nang magpapatuloy ng kanilang lahi. No, kagaya ngayon, wala na sila sa mundo. Hindi na natin makikita. Pictures na lang, fossils na lang. Hindi na natin makikitang gumagalaw buhay. No? Okay? So, what makes an offspring different from its parent in sexual reproduction, and how does asexual and sexual reproduction differ in general? Okay, so let's formally discuss what is sexual reproduction. When we say sexual reproduction, it involves the union of gametes. Pag sabi natin union, pagkakaisa, pagsasama. No, ayan, yung picture na to, this is an image of sperm cells and surrounding the egg cells, no, in electron microscope. Ganyan po yung itsura ng sperm cell sa microscope. No, tapos again, paunahan silang pumapasok sa egg cell. No, kung sino yung unang papasok, that sperm cell will be the first to fertilize the egg. No? In our case, no, sa atin, tayong mga buhay, tayo yung nauna. Tayo yung sperm cell na naunang nakapasok sa egg cell. No, tayo yung nanalo. Okay? Again, ano nga ulit yung gametes? Union of gametes daw. Opo, magiging baby. Again, ito yung misconception pag reproduction. Hindi po lahat ay tao. Hindi lang lagi sa tao umiikot ang mundo. Okay, reproduction, egg cell, sperm cell, hindi po tao. Pwedeng egg cell at sperm cell ng aso. O aso yung mabubuo. Alang ang egg cell at sperm cell ng aso, tao yung baby, yung tao yung nabuo. No, hindi po lang sa biology, hindi po umiikot sa tao ang mundo. No? Maliit na portion lang ang tao sa biology. Napakalawak po ng biology. Merong ibon, merong isda, merong reptiles, no? Meron pang mga halaman. Pero hindi sperm cell at egg cell yung sa kanila o later matidiscuss natin. No? Again, union of gametes. Pagsasama ng mga gametes. Ano nga ulit yung gametes? They are the sex cells. Ano yung sex cells? Sperm cell and egg cell pag nagsama. Okay? Doon nagsisimula yung reproduction. Pero pag wala pa, hindi pa sila nagsasama, wala pang reproduction. Okay? Gametes are both haploid. O pag sabi natin haploid, ang tao kasi ay merong 46 chromosomes. Okay? 46 chromosomes. 23 nang gagaling sa nanay, 23 nang gagaling sa tatay. Okay? Kaya haploid, pag sabing haploid, yung mga gametes, yung sperm cell, 23 lang yung meron siyang chromosome. So, nandun na lahat ng information ng tatay. Halimbawa, kulot ang buhok, matangos ang ilong, matangkad, blue ang kulay ng mata, di ba? At iba pang mga information, matalino, o di ba? Kasama yon sa information. Um, maliit ang ngipin, di ba? May mga taong maliliit yung ipin, yung iba malalaki, no? Merong yung shape ng kuko, no? Lahat po ng information regarding the genetic information of the parent ay nandun sa gametes. Again, yung isang buong tao, 46 chromosomes ang meron siya. 46 chromosomes. No? Yung sperm cell, hindi pa naman tao yan. Tao na ba yung sperm cell?
Tao na ba yung sperm cell? Di Tsaka po. egg cell? Hindi pa Di po, po. no? Pag nagsama, dun pa lang makakabuo. O again, sa tao, 46. Sa ibang animals, iba-iba yon ng bilang ng chromosomes. O, magbigay lang tayo ng example, tao. Tao yung gagamitin natin. Okay? Sa tao, 46 chromosomes. So, ang gamits niya, yung sperm cell ng tao, ilan ang chromosomes? How many chromosomes does a sperm cell of a human has? 46 po. Wala, tao na ba yung sperm cell? Ay, Haploid. O, ibig sabihin kalahati. 23 po, sir. Very good, 23 po. 23. 23 sa sperm cell, 23 sa egg cell ng tao. Pag nagsama sila, nagkaroon ng fertilization, nagkaroon ng reproduction, ilan na? 46 po, sir. 46. Very good. Naintindihan po? Again pag tinanong, ilan ang chromosomes ng egg cell? O, ilan ang chromosomes sa egg cell? Chat box. 23, sir. 23. Chromosomes ng sperm cell ng tao to ha? Ng sperm cell, 23 po. 23 also. Pag tinanong, ilan ang chromosomes ng tao? 46, 46, no? sir. So, ibig sabihin, bawat cell natin sa katawan, lahat ng cells natin sa katawan, except the sex cells, no? Ang tawag sa kanila ay somatic cells or body cells. Okay? Again, lahat ng cells na bumubuo sa katawan mo, ang tawag dyan ay somatic cells or sex cells. No? Yung cells na nasa mukha mo, yung cells na nasa loob ng liver mo, lahat sa muscle mo, ng heart mo, ng dugo mo, lahat yon ay somatic cells. Naintindihan po? Thumbs up kung naintindihan. Thumbs up kung naintindihan. Okay? Tapos, yung isa pang category, no, bukod dun sa somatic cells sa katawan mo, sa cells sa body sa katawan mo, yung isa, yung sex cells, no? Ano nga ulit yung sex cells? Ano yung dalawa? Ano ulit yung dalawang sex cells? Dalawa lang yun. Hindi pwede maging tatlo yun. Hello? Ano yung sex cells? Egg and sperm. Very good. No? Kapag tinanong, ilan ang uri ng cells sa katawan? No, types of cells, dalawa. Pag sinabing types of cells, dalawa. Ano yun? 23 daw chromosome yun. Okay. Dalawa lang yung uri ng cells. Types of cells. Ay, sorry. Ulit. Types of cells. Somatic cells or yung mga cells in your body. Yung isa, sex cells or gametes. No? Sperm and egg cell. Okay. Yan po ang different types of cells. Dalawa yan, somatic and sex cells or gametes. No? Okay? So, lahat ng somatic cells, lahat ng cells mo sa katawan, no? Ang tawag sila ay diploid cells. Ibig sabihin, kada isang cell meron na agad 46 chromosomes. Chromosomes. No? Again, somatic cells, 46 chromosomes. Okay? Paano ba to? Edit ko nga to. Oy, huwag kayo magsulat. Ayan. Pag somatic cells, again, diploid cells. No?
Pag sabing diploid, meron ng 46 chromosomes. Meron na siyang genetic or chromosome ng nanay at tatay. Okay? Lahat ng cells mo sa katawan. No? Yung sex cells naman, or yung gametes, they are haploid cells or haploid. Pag sabing haploid, ilan ang chromosomes? Kalahati ng 26, 23 chromosomes. Sulat yan ha. Okay. 23 chromosomes. No? Kunyari, isang sperm cell, ilan ang chromosomes sa loob niya? 23 lang. No? Yung egg cell, ilan ang chromosomes sa loob niya? 23 lang. Okay? Pero yung mga cells sa katawan mo, yung ibang cells sa katawan mo, sa balat, sa muscles, sa buto, sa utak, sa neurons, no, sa tiyan, lahat yan 46. Naintindihan po? Thumbs up po naintindihan. Ba't parang 4, 5 lang yung nagpa-participate? Iba ata tulog eh. Okay. So, kapag nagsama na ulit, again, nagsama yung sperm cell, egg cell, nagsama, ang tawag na doon, fertilization. No? Fertilized egg na yung egg. No? So, fertilized na siya. Magiging dalawang cell na siya. Di ba? Isa lang siya. Egg cell, pumasok si sperm cell. Okay? Isa pa rin siya. Malaking egg siya eh. Malaki yung egg kaysa sa sperm. So, eventually, mahahati siya sa dalawa. Mahahati siya sa 4, sa 8, sa 16 hanggang sa lumaki ng lumaki, no? No? Kapag lumaki na siya ng lumaki, no, magiging zygote na siya. Yung zygote, siya ay diploid na. Okay? Nagsama na eh. Sperm, egg. 23, 23, nagsama na. Ilan na yun? 46. 46. Diploid na siya. Naintindihan po? Okay? Diploid na siya. So, yun po ang sexual. Again, pag sabi sexual, merong egg, merong sperm. Hindi pwedeng isa lang. Okay? Dalawa lagi. Okay. Ayan. Sexual reproduction in plants. Okay? Plants can reproduce either sexually or asexually. Okay? Ang mga halaman, di ba maraming uri ng halaman? Di ba merong mga sa tubig tumutubo, yung iba sa lupa, yung iba nakasabit lang sa mga puno. So marami, di ba? So plants can reproduce, pwede silang sexually or pwedeng sila lang mag-isa. For example, yung malunggay, 'di ba? Pag pinutol mo yung branch ng malunggay, pwede mo siyang itanim. Tapos pwede na siya maging sariling puno. Okay? Meron rin mga halaman na kapag tinanim mo yung dahon nila, magkakaugat, tutubo ng another halaman. No? Pero yung mga halaman, wait, sorry. Pero yung mga halaman na may buto, pag buto yung tinanim mo, yun ay nag-produce sexually. No? Yung buto, kumbaga yun yung magiging baby. Yun yung naging baby. No? Yun yung naging offspring. Tapos yung offspring na yun, tutubo, magkakaroon ng halaman. No? Pero pag hindi tinanim gamit ang buto, no? Yun po ay asexual reproduction. No? So, yung mga halaman, again, may option sila. Pwede silang itanim sa buto or pwede silang parte ng katawan nila tapos itatanim, magkakaugat. Okay? Sexually, no, flowers are the reproductive structures of the plants. Okay? Yung mga bulaklak, sila yung reproductive structure. Diyan nabubuo
yan yung nagkakaroon ng sexual reproduction, hindi yung dahon, hindi yung parte ng yung branch, no? Hindi yung stem, no? Kundi yung bulaklak, no? Kapag yung bulaklak naging fruits na, ibig sabihin, yun na yung baby eh. Yun na yung naging offspring nila. Okay? Some flowers are males and some are female. Okay? Hindi lahat ng halaman or hindi lahat ng bulaklak ay pare-pareho ng gender. Okay? Pati ang bulaklak mayroong gender. Or should I say sex. No? Babae at lalaki lang naman sila. No? No? May mga halaman that they produce, alam niyo yung pollen grains. Ayan no, yung nakikita yung dilaw dito sa gumamela. No? Pag ganyan ang meron sa halaman, they are male. Yan yung nagiging sperm cell nila. No? Yan yung gametes nila. No? Ano natin? Sperm cell in plants are pollen grains. Okay? Yan yung male reproductive or male sex cells nila. Pollen grains. Okay? But there are also bisexual flowers, no, that both has male and female organ in one. Okay? Again, merong mga halaman na babae lang. Ay, sorry, flowers na babae lang. Ovary lang yung meron sila. No, yung ovary, dun pupunta yung pollen grains. Tapos, pag na-fertilize, magiging fruits. Okay? No? Meron rin namang flowers na bisexual. Dalawa. Sa isang bulaklak, babae at lalaki na siya in one. Merong pollen grains, merong ovary. Example, yung gumamela. Okay? Yung gumamela na bulaklak. Okay? Example ng babae at lalaki, bukod na bulaklak. Alam niyo yung kalabasa? Alam niyo yung kalabasa? Siyempre, nakakain na kayo nun, no? Yung kalabasa, dalawa yung uri ng bulaklak niya. Isang malaking naka-bloom na ganyan. Yung nagbo-bloom, babae yon. Okay? Babae nagbo-bloom. Kapag lalaki, isang pahaba lang siya na nakaganyan, nakatiklop. Nakatiklop lang yon. Nakaganyan. No? Ang ginagawa ng mga farmers ng kalabasa, yung lalaking flower, tatanggalin nila yung petals, yung nakapalibot. Tapos sa loob yon ganyan. Naka-stick na ganyan, nakatayong ganyan, tapos may mga pollen grains sa dulo. Hindi ko ma-drawing kasi ang hirap mag-drawing dito. Kung nasa board tayo, 'di ba, na drawing na. Again, ay papakita na lang natin sa saan female and male. Ito. Ito. Ganito yung itsura niya. Ay. Ito. Ay. Ito. Share screen ko lang. Ayan. Okay? Kita niyo po? Dito. Ayan. Okay? Yung male flower, ganyan lang yung itsura niya. Oh, parang nakaganyan lang siya. Tapos wala siyang ovary. Ano yung ovary? Ito po, yung malaking umbok. Ito. Yun yung ovary. 'Di ba ang mga babae may ovary? Kunyari, ikaw, babae ka, or yung mother nyo, may ovary sila, 'di ba? Kasi dyan po napoproduce yung egg cell. Okay? So yan, tignan niyo sa lalaki, wala. Maliit. Maliit yung bilog, no? So, wala kasi siya ovary. Pag tinanggal mo yan, yung etong petals na to, kinakalbo to sa lalaki, tatanggalin yan.
tinatanggal 'tong petals ang tawag diyan, 'di ba, petals. Tatanggalin 'yan, kakalbuhin. Sa loob niyan merong nakapaganyan na stick tapos may mga tuldok-tuldok sa dulo, 'no? 'Yun yung pollen grains. Yung pollen grains ngayon, ididikit mo siya dito sa babaeng flower. Wait, tanggalin natin 'to. Didikit mo siya sa babaeng flower, picture, ayan. Ididikit mo siya diyan. Ito female 'to, eh. Ididikit mo siya diyan sa yung dulo. Yung dulo niyan malagkit, parang may sipon, gano'n. Yung pollen grains, 'di ba parang powder siya. Ididikit mo siya diyan, 'pag nadikit mo siya diyan, magfe-fertilize na siya. Sa ilalim niyan, 'di ba yung parang mga bilog-bilog na 'yan, mas dikit siya. May stick siya papunta dun sa ovary. Yung pollen grains, pupunta siya dun sa stick sa loob, sa stigma ang tawag. Papasok siya dun, pupunta siya sa ovary. Magfa-fertilize na siya. Yun. 'Di ba? Nagsama na yung egg cell, yung ovary, tapos yung sperm cell, yung pollen grains. Sexual reproduction. Kailangan may female and may male. Okay? O, ganun po ang sa female, pagbukod yung male and female. Pag bisexual naman, kagaya ng gumamela, ayan na, isahan, no? Ito yung stigma. Ito yung stigma, yung mahabang yan. Bakit orange? Itong mahabang yan. Yan, ang stigma. Yung sinasabi kong dulo kanina, ito yon. Yan. Yan yung sa babaeng flower. Itong pollen grains, mapupunta siya dito. Tapos papasok yun sa loob, papunta dun sa loob. Sa dulo niyan may ovary. Yung ovary, yun yung magiging fruit. Naintindihan po? Yun yung magiging fruit. Paano mapupunta tong pollen grains dun sa taas? Paano siya mapupunta dun? Sino yung makakapagpadala ng pollen grains doon? Hindi yan kusang nangyayari, ha? O, sino? Sa tingin nyo? Sino yung mga agents of pollination? Nandiyan pa ba kayo? Okay, sino? Sa tingin nyo, sino yung magdadala ng pollen grains dun sa female part ng flower? Wala namang sinagsasagot. Alam kung natutulog kayo or nakikinig. Sino yung nagdadala ng pollen grains? Hindi pwedeng mapunta yan ng basta-basta. Wala namang multo. Sino nagdadala ng pollen grains sa taas? Okay, very good. Bees, mga insect, pwedeng tayo, tao, humans, animals, pwede. 'Di ba? Mga pwedeng water, pwedeng air, no? Ang tawag sa kanila ay agents of pollination. Kasi sila yung dahilan kung bakit magpo-pollinate yung halaman. Okay? For example, yung sa ayan, nakaganyan siya. Humangin. Yung pollen grains magaan siya. Powder nga siya, 'di ba? Humangin, didikit siya doon. Hahanginin siya doon eh. 'Di ba ngayon dulo nito sticky, malagkit. So mabilis nakakapit. Okay? Yung mga bees, pag kumain sila ng nectar, okay? Yung paa nila mapupuno ng madidikitan ng mga pollen grains. Didikit siya dito, no? Tatapak rin siya dito. Okay? So, na-pollinate na yung halaman, no? Ganun po. Okay? So, ito po yung mga parts ng flower. Okay? Merong female part, merong male part. Okay? So, pag female part, no, meron siyang, ang tawag doon ay the pistil or the carpel, no?
Yung mga babaeng part, pistil ang tawag or carpel. Sa pistil merong tatlo, stigma, style, and ovary. No, sa babae 'yun. Again, pistil, tinatawag din siyang carpel. 'Yun yung female reproductive organ or part ng flower. Pag sa lalaki naman, stamen or stamen, no? Yung dulo, tandaan niyo yung dulo, men. O, edi lalaki na agad yan. No? Stamen. So, yung stamen, meron dalawa lang. Anther and the filament. Okay? So, dito muna tayo sa pistil. Okay? Sa pistil, yung dulo, yun yung stigma, yun yung sticky. Style yung mahaba. Then, ovary, dito na pupunta dito yung egg cell. Ito yung egg cell nila. Sa stamen, sa lalaki, yung anther, nandito yung pollen grains. Nandyan yung sperm cell nila, yung pollen grains. Yung filament, siya yung structure na nag-hold sa anther. Siya yung naghahawak ng anther. Okay? So, kasama dyan yung petals. Ayun yung petals. Yung malaking ganon. Yung bumabalot. No, yung sepal, yung humahawak dun sa ovary, yung nagko-connect sa flower tsaka dun sa stem. Okay? So yung petals, bakit iba, 'di ba yung mga flowers they are colorful. Okay? They are colorful, iba-iba yung color nila, malalaki sila. O bakit? Kasi they are designed to attract yung mga pollinators, yung mga bees, yung mga insect, yung iba yung mga ibon, no? Yun yung dahilan bakit maganda yung mga bulaklak. Bakit iba-iba yung colors ng bulaklak. Kasi kailangan nilang ma-attract. Kailangan nilang mapalapit sa kanila yung mga pollinators. Bakit nila kailangan palapitin? Kasi sila yung magiging dahilan para magkaroon ng bunga, ng fruits, yung flower, para maging fruit yung flower. Kasi kung for example, walang bees, no? Paano na lang mare-reproduce yung plant? Paano kung hindi umuulan, di walang water? Paano kung hindi mahangin, 'di ba? May time of the year na malakas yung hangin, may time of the year na walang hangin, mahina. So hindi na magre-reproduce, di ma-extinct yung halaman. No? O kaya walang tao dun sa area, nasa tuktok ng bundok. O, so wala, hindi mare-reproduce, no? So, yun ang naging evolution nila. They are designed to be attractive, to be beautiful, para maka-attract sila ng mga pollinators. No? So again, tandaan, pag babaeng part, pistil or carpel. Kapag lalaking part, stamen, no? Meron siyang anther and filament. Okay? Hindi kasama sa reproductive part, hindi kasama si petals, hindi kasama si sepals, no? Ayan, sepals, it protects the flower when it's still in bud. 'Di ba may mga pagkakataon na hindi pa nagbo-bloom si flower, nakaprotect pa si sepals kasi hindi pa ready mag-reproduce. No, babe, masyado pang bata. Okay? Kaya nakaharang pa si si sepals. Ito yung humahawak dun ito yung, ay, sorry. Yung humahawak dun sa stem, tsaka dun sa flower. Si sepal yun. Si petals, together with sepals, tumutulong siya sa pag-develop ng flower. No? Kagaya ni sepal, tumutulong siya kapag hindi pa ready, hindi pa naka-bloom si flower, tumutulong siya to protect the flower. Kasi kapag masyado pang bata yung flower, tas na-expose na, nakabukas na, pwedeng masira. No? Masisira agad siya, hindi siya magpo-pollinate, hindi siya magpo-fertilize, no? These are floral envelope of the flower, no? Then the receptacle supports the flower and connects it to the stem of the plant. Okay? So, yun po ang function ng dalawa. To protect the flower when it's still in bud. No? Pag maliit pa sila, hindi pa sila nag-bloom, hindi pa bumukas yung kanilang petals. Okay?
So, iyon po ang sexual reproduction, no? Nag-focus tayo sa plants, no? Sa flower. Asexual, yun ang mahaba, yun ang magiging mahaba nating discussion, asexual reproduction. O sa tingin nyo, why do you think important ang pagpo-produce or pagkakaroon ng sexual reproduction? Again, natanong na to kanina, what is the importance of sexual reproduction? Sige, Versosa then Kellen. Versosa muna. Para po dumami pa po yung mga species po or yung mga uri po. Okay? Again, hindi para dumami ha, to prevent extinction. Para hindi maubos. O, magkaiba yun eh. Kasi kung nagpapadami ka, anong dahilan? Ba't ka nagpapadami? O yes, Kellen. Para Additional. hindi po mamatay yung bloodline. Yes, yon exactly. Yung bloodline, yung kanilang generation, no? Para hindi maubos. No? Kasi lahat ng organism sa mundo, lahat, aso, pusa, insects, tao, lahat, pati bacteria, pati plants, pati fungi, mga mushroom, no? They cease to exist. They survive. They must survive. No, yun lang naman yung kailangan nila eh, mabuhay. Kailangan nilang mag-adapt sa environment. No, kasi pag hindi sila nakapag-adapt, pag naubos sila, they will cease to exist. No? Mauubos sila, hindi na sila mag-exist. Yun lang yung kanilang function sa mundo. No, hindi maubos ang kanilang lahi. At para mangyari yun, they need to survive. No? Kailangan nilang makapag-survive, 'di ba? Sa animal kingdom, merong mga kumakain ng mga prey, may predator, may prey. O mapag-aaralan rin natin 'yon. So para makapag-reproduce sila, kailangan hindi sila makain ng predators. They need to survive. Okay? Kasi pag naubos sila, nakain sila, naubos sila lahat ng predator, sabi nga ni Karen, the bloodline, no? Yung generation, their species will cease to exist. Mauubos sila. Pag naubos sila, hindi na sila makikita sa Earth. At magiging unbalance ang ecosystem. I-discuss natin yon, no? May effect po yun. Hindi porket naubos sila, talo na sila. No. May roles silang ginagampanan sa mundo. No? Hindi sila nandyan lang palamuti. No? Meron po silang role. So pag naubos sila, wala nang magagawa ng role nila. Wala nang tatrabaho ng trabaho nila. So ano mangyayari? The ecosystem will become unbalanced. No? Hindi na sila magiging balance. Magkakaroon ng disruption sa ecosystem. No, again, how sexual reproduction set apart from asexual? Kapag asexual, yung A sa asexual, yung nasa unahang A, ibig sabihin nun, absence. No, hindi na nila kailangan ng partner. Kaya na nila mag-reproduce kahit sila lang mag-isa. Okay? Yun po ang pinagkaiba nila. Tomorrow, tapos na natin yung sexual. Mabilis lang yan. Tomorrow yung asexual, mahaba yun. Kasi wala na tayong lesson ng PE eh. PE and health. Kaya nga dapat, ano kayo bukas eh, tawag dito, PE. Kaso, sinuspend. Diba? Sayang Corsilio. Sayang Aikel. Alam mo, gusto mo mag-PE ka bukas? Mag-online PE? Wala. Sinuspend ni Sol, diba? Kasi nga yung sa earthquake. Wala, sayang. Oh yes, Corsilio. Sir, pag face-to-face na po ba, makakapag-PE na po tayo or hindi na po tayo ulit magpe-PE? Siyempre, mag-PPE tayo pag natapos na natin yung mga lessons. Mabilis lang naman yung mga lessons natin. Isipin mo buong quarter, ilan lang lessons natin? Isa, dalawa. O, edi ang dami nating time mag-PE. Kaya dapat, pag nag-open 37 ang, na. pag nag-open Wala. ang, pag nag-open ang quarter next Wala quarter, akong mag-gipon. lesson muna. O, tiis muna ng mga Wednesdays. Lesson muna, tapos makakapag-PE. Wala, si Tawa. Meet kita.
Okay? So, yun po ang pinagkaiba nila. Tomorrow, again, science tayo kasi wala na tayong PE. Wala nang lesson sa PE. Then, hanggang matapos natin yung mga lessons. Tapos, magsusulat ng notes ha. Diyan na kayo sa bahay. Mabilis makakapagsulat. So, that's it for today. I will stop recording. Nakapag-record pa. Okay, nandiyan na si Sir Ernest.